Iimbestigahan ng Metro Manila Development Committee ng mababang kapulungan ng Kongreso ang umano'y kapabayaan ng Department of Environment and Natural Resources na nagresulta sa pagdumi ng Manila Bay. Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government, kailangan din mapanagot ng GMGA, lokal na pamahalaan na nagpapaya kaya nasira ang Manila Bay. Ito ang balita ni Monokson. Pinagtataka ng House Committee on Metro Manila Development kung bakit nagkaroon ng mga environmental certificate ang mga establishmento sa paligid ng Manila Bay. Hindi dapat nakapagtayo ng negosyo ang mga may-ari, lalo na kung walang maayos na sewage treatment facility ang mga ito. Unang-una naan nila dito ang Manila Zoo na ipinasara na kahapon at lahat ng establishmento malapit sa Manila Bay. Kanina ay nag-inspeksyon ang mga miyembro ng komite upang tingnan ang sitwasyon sa Manila Bay. Ayon sa chairman ng Committee on Metro Manila Development na si Representative Winston Castelo, iimbestigahan nila ang nakaraang administrasyon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR higil sa lubhang pagdumi ng Manila Bay. Nagtataka po kami, bakit yung DENR nagbibigay po sila ng environmental clearance na wala naman pong STP. So this is very suspicious. And under the law, wala pong negosyo na pwede itayo kung wala pong STP, sapagkat kung wala, obviously at tatapon po dito ang basura. Ayon naman kay Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, papanagutin rin nila ang lahat ng mga local government unit na naging dahilan ng pagkasira ng Manila Bay. Ayon kay Año, kitang-kita sa kulay ng Manila Bay na hindi malinis at bagsak ito sa standard. Makita naman natin kung ano yung malinis na dagat You go to other areas. Even in Boracay na, makita mo na yung standard niya. Ito kulay pa lang, kitang-kita na natin. I don't think kung may matapang ditong maligo dito. Ayon sa DILG, maging ang mga illegal settlers sa tabi ng Manila Bay ay kailangang ma-relocate kapag naumpisahan na ang rehabilitasyon dito. Ayon kay Secretary Año, hinihintay lamang nila ang listahan ng manggagaling kay DENR Secretary Roy Simato upang malaman kung ano-anong establishmento malapit sa Manila Bay ang dapat ipasara. Agad ring magpapatawag ng committee hearing ang Metro Manila Development sa susunod na linggo upang maihabol ang investigasyon bago mag-recess ang mababang kapulungan ng Kongreso. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Manila.